Magandang gabi, ako po si Janet Contante at kasama ko po ang aking kapatid na si Jenilyn Contante na isang grade 12 student. Jenilyn po at excited na rin po akong matuto kasama nyo dahil balang araw ko po gusto ko rin po maging isang businesswoman. Ang unang P sa 7 P's of marketing is yung tinatawag nating positioning. Ito ay kung paano mo gustong makita ng mga tao yung brand kumpara sa iba. Ito ang image, identity, at impresyon nila sa business mo. Gusto mo bang tignan ng tao yung negosyo mo na affordable, premium, healthy choice, or eco-friendly? Kung sakali na may business ka balang araw, halimbawa ay milk tea shop, anong positioning mo? Siguro po yung affordable pero high quality para marami ang maka-afford pa pero masarap pa rin. Siguro po yung affordable pero siguro po yung affordable and high quality para maraming pong naka-afford pa rin ito at syempre para masarap pa rin. Okay, good yan. Yan ang tinatawag nating brand positioning strategy. Ngayon, magtungo naman tayo sa second P of 7 P's of marketing. The second P is the product. Ito ay ang item or mismong service na ibinebenta mo. Ito yung mismong product mo. Kasama dito ang quality, flavor, design, uniqueness, and kung ano yung benefits ng product mo. Sa business idea mo, halimbawa nga ay sa milk tea, paano mo gagawing unique ang product mo? Pwede pong gumamit ng fresh ingredients at syempre po yung flavors po na hindi po katulad sa iba. Wow, tama. Dapat ang produkto ay quality at may kakaibang offer para naiiba ka at dapat masarap para pinupuntahan ka at dinadayo ng mga customers mo. Ang pangatlo sa 7 P's ay ang tinatawag nating packaging. Hindi lang ito balot or pambalot, kundi ang presentasyon ng iyong branding. Kung maganda ang packaging ay nakakahatak ng mga customers. Ano ang magandang packaging idea mo sa gagawin mong milk tea? Reusable cup po tapos isang eco-friendly design para maayos tingnan at kaakit-akit. Tama. Nice yan. Iyan ang example ng creative and sustainable packaging para napapakinabangan pa rin after magamit ng mga customers, diba? The fourth is the place. Saan mo ibebenta ang product mo? Physical store ba? Online or delivery base? Sa malapit po sa school para maraming student at mamimili. Correct. Dapat madaling puntahan at accessible ang iyong pwesto, ano? The fifth P in 7 P's is people. Ang people ay staff, employees, and even ikaw na business owner. Mahalaga ang attitude, skills, at service dahil nakakaapekto ito sa experience ng mga customers. Ano ang dapat ugali ng mga employees mo balang araw? Friendly at mabilis mag-serve. Syempre, yung maayos makitungo sa mga namimili. Exactly. Good service is equals to loyal customers. Dapat maayos ang ating pagtrato at ang ating service sa ating customers para maging loyal sila sa pagbili sa atin, di ba? The 6 P in 7 P's naman is the promotion. Promotion is kung papaano mo ipapakilala at i-attract ang mga customers mo. Examples, TikTok marketing, Facebook ads, flyers, buy one get one na strategy, and influencers kung kukuha ka, 'di ba? Sa tingin mo, anong promotion strategy mo sa milk tea business mo? Siguro buy one and take one sa opening day po. And syempre, para makilala, gagamit din po ako ng social media. Okay, very good. Creative promotions grow your business. Kailangan natin gumamit yan para
mas madaming customers ang ating maakit. The last one sa ating 7 P's of marketing is the price. Ito ay ang halaga ng produkto mo. Dapat sakto, quality, at saktong-sakto sa budget ng target market mo. Magkano? Sa tingin mo, magkano ang magiging price range ng milk tea mo? Mga up to 60 to 90 lang po para affordable po ng mga students. Yes, 'di ba? Kung saan ka mas malapit, sabi mo nga gusto mo malapit sa school, dapat budget friendly pagdating sa mga students yung price ng milk tea mo para maraming makaka-afford pa rin na students na bumili. Good choice at dapat presyong competitive at fair. So, ayan, natutunan natin na ang 7 P's of marketing ay ang positioning, product, packaging, place, people, promotion, and the price. Lahat ito ay mahalaga upang maging successful ang ating business. Maraming salamat po. Marami po akong natutunan at gagamitin ko po ito para sa aking future. Very good. Sana nagustuhan nyo ang aming learning interview na ito. Maraming salamat po sa panonood at good luck sa mga future young entrepreneur. Thank you and goodbye!